Ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay itong tungkol sa sinabi ni Gadon. Pakinggan natin itong sinabi ni Gadon. Maingay lang talaga sila. Oo, maingay lang. Maingay Maingay lang lang. naman sila, Facebook lang. Oo. Pero sa totoo, yung totoong mga tao, wala. Tingnan mo yung mga maisog rally nila. 100 lang yung atin. Kung minsan wala pa. Mas marami pa ang nanunood sa gay beauty contest kaysa sa mga maisog rally. Ayan ho, ang sinabi ni Gadon. Oh my gosh. So, kaso mo, ewan ko lang kung ano, dapat nagkomento ito si Gadon sa nangyari noong kaarawan ni Pangulong Duterte, kung ano ang masasabi niya sa dami ng tao na buong mundo nag-celebrate for the first time sa Philippine history. Ayan ho. So, eto, pakinggan natin dahil nga sinabi ni Gadon na maingay lang daw sa Facebook tsaka sa social media itong itong mga Duterte supporters. O, ayan. O, di sa sobrang maliit ninyo na miscalculate ninyo. Masyado ninyong mini-miscalculate ang dami ng tao, ang dami ng supporters ng mga Duterte. Ayan, tuloy. Nakuryente kayo. Ayan, dami ng tao yan. O, ayan maraming tao yan. Sa Davao City palang huyang, pinaparinig natin. Ayan. O, ano Gadon? Nako, kasi minsan kasi wag masyadong kampante. At ayan nga ho, isa pa, Baste Duterte, binanatan si Bongbong Marcos during doon sa birthday celebration ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, pakinggan natin, guys! Charot. Marcos! Tanawa na! Wala ka di ako! Wala sila! At ayan nga ang pahayag ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos na kung wala itong mga tao na ito na nagtitipon-tipon, wala daw si Marcos dyan sa posisyon niya ngayon. Ano sa palagay mo, PCO Undersecretary Claire Castro? Ano sa kuro-kuro mo kaya ito, Kaya ito ang nakakatakot, guys, yung masyado silang kampante ang mga kalaban ng mga Duterte, and then masyado nilang minamaliit ang mga supporters ng Duterte. Kaso mo, biglang umusbong itong mga tao, lumabas at buong, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mantakin mo, sinong politiko dyan ang nag-celebrate ng birthday niya na buong mundo ang nag-celebrate, nakiselebrate? Aber. Diba? O, ayan. Hay, nako. Kaumay kayo, At ito pa ang sinasabi ni Jay Sonsa na masyadong minimiscalculate ng kalaban ang mga supporters ng Duterte kasi akala daw nila, sabi ni Jay Sonsa, na kapag inalis ng kasalukuyang administrasyon itong si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, magiging matamlay at magiging mahina na ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Kaso mo, ayan, ito ang pahayag ni Jay Sonza. Most likely, Sir Jay, kasi lalo na nakita ng ng administrasyon ngayon kung gaano pala mas kalaki yung mas base support talaga organic ng mga Duterte. At siguro akala nila masisira si dating Pangulo once na dahil na siya sa ibang bayan, iba pala yung nangyari. Mas lalong lumakas at mas nakita. Ang tawag dito miscalculation. Alam mo, miscalculation sa maraming bagay. Number one, akala nila kapag na-erase nila si Digong Correct. from the face of the Philippines, okay na, kaya na nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Nagkamali sila. Kasi dito, kontrolado nilang mainstream media. Sa labas ng bansa, wala silang control. Alam niyo ba kung ilang legitimate media organization ang kumocover sa daig ngayon? More than 150.
legitimate MSM, mainstream media. Walang control sila Marcos doon. Kaya lumalabas sa CNN, lumalabas sa ABC, sa MSNBC, sa CDN, Ayan, sa ha? Radio France. Kasi wala na silang control. Doon sila nagkamali. Na akala nila, hindi na pag-uusapan si Digong, baliktad. Yes. Ngayon pinag-uusapan sa buong mundo. si Buong mundo. Digong. Di na naetot sila, di ba? So yun nga ho, yan ang minsan ang mahirap sa ibang tao dito sa Pilipinas na masyadong minamaliit ang kakayanan ng ibang tao. Ayan ho, ha? So masyadong, kumbaga nabugbog talaga ang mga Duterte sa pagmamaliit at pagmamalabis ng ibang tao dito sa Pilipinas. So ngayon ho, na lumabas itong ilang puwersa, ilan na ho ito ha? Hindi pa ho ito ang kabuuang puwersa ng supporters ng Duterte kasi marami pa ho dyan. Imagine mo yung 32-33 million na boto ni VP Sara at yung boto din ni President Rodrigo Duterte. Kaya wag natin isang tabi yun, ha? Kasi wag tayo masyadong bida-bida. Oo, na parang kala nyo, kayo na ang may pinakamaraming supporters dyan. Whereas, taliwas sa nangyayari ngayon, na kahit na ipakulong ng mga ito si Pangulong Duterte, lalong lumakas ang suporta ng mga tao. Noon nagalit si VP Sara diyan sa pagkakakulong na kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez. Di ba iilan lang? Mga 1,000 lang siguro, mga 1,000, 2,000, mga ganun, 3,000, mga ganun ang lumabas, no? Akala nila hanggang doon lang talaga ang puwersa ng mga Duterte. O, ayan. Kaya minsan, matutuho tayong wag miscalculate at wag tayong maliit ng supporter ng mga Duterte kasi hindi rin ho ninyo alam kung ano ang magiging epekto ng bawat maling ginagawa ninyo sa bansang ito. Ayan ho. Magsaing na kayo. Charot.